Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Luisa. Bueno, basahin na natin ang liham ni Luisa. Dear Kuya Peles, sa hirap ng buhay ngayon kuya ay kahit ano gagawin mo para sa iyong pamilya. Nagtitinda po ako ngayon dito sa aming lugar kuya ng isda at kung ano-ano pa, pati kulay kuya tinitinda ko. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Luisa, 27 taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil meron din ba akong problemang dapat kong ihingi ng payo. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Inay, kayo muna ang bahala sa mga bata ha, para madali kong mapaubos tong paninda ko. Sige na. Ako nagbahala sa mga apo ko. Sana naman, Inay, madali kong mapaubos ang paninda kong isda. Magaganda ang nabili mo ngayon, anak. Sigurado ako, madaling maubos yan. Ay, sana po, Inay. Ang hirap ng buhay ng ganito, ano, Inay? Ay, oo nga. Talagang ganyan ang buhay. Tiis-tiis lang. Ay, kung natapos ko sana ang aking pag-aaral, hindi ganito ang hanap buhay ko ngayon. Paano naman kasi? Nakatagpo ka ng lalaking baluloko. Walang kwenta. Nay, pwede ba? Huwag yun ang ipaalala ang lalaking yun. Wala siyang kwenta. May kasalanan ka rin, anak. Kung nakinig ka lang sa amin, nagtatay mo, baka hindi ganyan ang kalagayan mo ngayon. Teka. Wala ka bang balita sa kanya, ha? Ay, Inay, nako, wala po. Kung nasaan na yung lalaking yun. Buti na lang kamo at hindi kayo kasal na dalawa. Yun nga po ang pinagsasalamatan ko eh. Dahil kung hindi, mas lalo kaming kawawa ng mga bata. Hindi ka man lang ba tinatawagan? Nako, Inay, kahit ni minsan, nang hindi na umuwi dito, wala na kaming komunikasyon na dalawa. Oo siya, hayaan mo na. Siguro, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo, anak. Huwag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Isda kayo dyan! Bili na kayo! Isda! Sariwang isda! Luisa, pabili po ng tinda mo. Ikaw pala, Sonia. Ito, bili ka ng isda. Ang sarap nito, sariwang-sariwa. Bili ka na. Ay, talagang bibili ako. Kaya nga kita tinawag dahil bibili ako eh. Ayan. Pili ka na kung anong gusto mo. Sariwang-sariwa yan. Ay, maganda nga ang napili ko ngayon. At bigyan mo ako ng 2 kilo ha. Magkano ba? 120 isang kilo. Kung dalawa, gagawin ko na lang 220. Tawad na yung 20 pesos. Bakit ito ang naisipan mong hanap buhay? Bata ka pa naman eh. Bakit hindi ka mag-apply sa mga grocery? Tingnan mong katawan mo, sexy ka pa rin. Hay nako, kung magtatrabaho ako doon, walang mag-aasikaso sa mga anak ko. Andiyan naman ang inay mo ah. Mas maganda na siguro ito para lagi kong nakikita ang mga anak ko. Wala pa ba ang anak mo? Siguro, hindi pa nauubos ang tindadyang isda. Ay nako, dahil sa hirap ng buhay. Kung ano-ano na ang pinapasok ng anak mo. Papado,
Dalawang anak niya na iniwan ng malulokong yon. Hayaan mo ng taong yun. Sa kabilang banda mas mabuti na ang nangyari dahil hanggat maaga lumitaw na ang tunay na ugali niya. Oo nga eh. Kaya lang, kawawa naman ang anak natin. Bata pa naman siya Pwede pa siyang bumalik sa dati niyang trabaho. Sa bagay, nandito naman tayo para sa mga apo natin. Ay oo. At isa pa, hindi na rin mahirap na alagaan ng mga apo natin dahil malalaki na rin sila. Oo nga eh. Mamaya, pagka nandito na yun. Ay magluto ka na para pagdating niya kakain na lang. Ano bang tinda mo ngayon, Luisa? Prutas naman para hindi kayo magsawa. Oo nga Bibili ako para sa anak ko. Magkano ang bawat balot nito? 45 lang para sa'yo. Maganda yung saging para sa anak mo. Mukhang nagpapayaman ka yata. Ang sipag mo. Kailangan para sa mga anak ko. Bakit? Nasaan ang kanilang ama? Ay, nako. Tinakasan na niya ang responsibilidad niya sa amin. Naku, yan ang hirap sa mga lalaki, no? Kapag naanakan ka na, iiwan ka na bigla. Yan na nga mabuti ka pa at matinong lalaking napangasawa mo. Sa awa ng Diyos, sana hindi siya magbago. Kita naman sa itsura ng asawa mo na mabait siya. Subukan lang niya kaming iwan. May kalalagyan siya. Ang tapang mo naman. Ay naku, Luisa, hindi ako nagbibiro. Kapag ako'y niluko ng asawa ko, nako, lintik lang ang walang gante. Kuya, ayos na ba ang linya ng tubig? Pwede na pala. May tubig na. Ayos na. May tumagos lang kasi. Kaya nawalan kayo ng tubig. Oo nga Bigla na lang kasing nawalan kami ng tubig. O yan, okay na yan. Wala na kayong problema ngayon sa tubig. Salamat ha. Buti na lang at pinuntahan nyo kami kaagad dito sa lugar namin. Kung hindi, iwan ko lang. Kung kasing ganda mo naman kasi, Missy, talagang pupunta namin kaagad. Naku, kuya, binobola mo naman ako. Bakit? Mukha ba akong mabobola? Sa tingin Ay, mo? bakit kuya? Binata ka pa ba? Nako, binata pa ako, miss. Pwes, ako naman, may anak na akong 2, pero walang asawa. Ano? Sa hirap ng buhay, kuya, kahit anong hanap buhay, pinapasok ko. Para lang mabuhay ko ang aking 2 anak na iniwan ng kanilang irresponsibleng ama. Pati mga magulang ko, kuya, sa akin na rin umaasa dahil matanda na ang aking mga magulang. Nagtitinda ko, kuya, kung minsan, gulay, isda at prutas. Pinapasok ko lahat yan, kuya, para sa 2 kong anak. Minsan, kuya, ay... Sino kaya itong kumakatok? Wala naman akong inaasahan na bisita ngayon, ha? Sandali lang, nariyan na. Ikaw pala, kuya. Hindi kami nawala ng tubig. Ay, hindi yun ang binunta ko dito, sadya ko. Ha? Bakit ka po pumunta dito? Para dalawin ka sana. Kuya naman, nagbibiro. Hindi ko nagbibiro.
Ah, ano nga palang pangalan mo? O, tingnan mo yan, kuya. Dinadalaw mo ako, hindi mo pa pala alam ang pangalan ko. Luis ang pangalan ko, kuya. O, ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Joseph. Pwede bang tumuloy sa loob? Luisa? Halika, tuloy ka. Salamat. Alam mo, sa totoo lang, nung sinabing dadalawan kita, hindi ako nagbibiro. Seryoso, kaya ako nandito ngayon. Kuya Joseph, may anak na ako. 2, kaya lang wala akong asawa. Bakit? Nasaan ang asawa mo? O, di ba? Kasasabi ko lang sa'yo na wala akong asawa. Paano wala kang asawa? May anak ka, 2 ang sinasabi mo. Inanakan lang niya ako at sumakabilang bahay na siya. Pwede bang huwag mo na akong tawagin kuya? Joseph na lang, okay? Sige, Joseph. Yan, para hindi naman masyadong formal. Alam mo, dati rin akong may kinasama na, pero hindi kami nagkaanak. At hindi rin kami kasal. Iniwan din ako. Naku, pareho pala tayo ng kapalaran. Ang pinagkaiba nga lang may anak ako. Ikaw wala. Ano ngayon kuya ang gusto mong mangyari? Ano, Joseph? Anak, tila nagkakaigihan na kayo ng lalaking yon. Kakakilala mo lang sa kanya. Inay, alam nyo, pareho pala kami ng kalagayan ni Joseph sa buhay. Iniwan din siya ng kanyang kinakasama. Oh, ilan naman ang kanyang anak? Wala silang anak nang naging kaliwin niya, inay. Ganun ba? Oh, bakit? May gusto ba siya sa iyo? Inay, sa tingin ko naman sa kanya mukhang mabait. At ang gusto pa niya pakasalan niya ako. Nako, alam ba niyang may anak kang 2? Mula nung una kaming nagkita, sinabi ko na sa kanya na may anak akong 2. Oh, anong sabi? Sabi niya, nakahanda daw naman siyang akuin ng responsibilidad niya sa mga anak ko. Ay, nako anak, pag-isipan mo mabuti yan. Kailan lang kayo nagkakilala? Baka mamaya niyan iwanan ka rin yan. Inay, ang sabi niya, nakahanda raw siyang pakasalan ako. Alam mo anak, nasa hustong edad ka na. Kung maaari, ayaw ka naming pakialaman ng itay mo sa mga desisyon mo. Ikaw ang bahala. O ano, Luisa, nakapag-isip ka na ba sa inaalok ko sa'yo? Alam mo, Joseph, sa totoo lang, madaling nahulog ang loob ko sa iyo dahil ang bait mo. Luisa, mahal kita. Sana naman bigyan mo ko ng puwang dyan sa puso mo. Para patunayan ko na talagang totoo yung hangarin ko sa'yo. Natatakot ako Ano bang ikinatatakot mo, Luisa? May trabaho naman ako. Kaya ko kayong buhayin ng mga anak mo. At ituturing ko silang parang tunay na anak. Totoo ba yung sinasabi mo, Joseph? Oh, ano pa ba ang patunay na gusto mo? Pakakasalan kita, Luisa. Kahit anong oras. Kung gusto mo. Joseph, mahal din kita. Ewan ko ba kung bakit nahulog ang loob ko sa'yo. Siguro dahil mabait ka. Pero sana naman, bigyan mo pa ako ng konting panahon para pag-isipan ang inaalok mong kasal sa akin.
pag-isipan ko pa, Joseph. Nagdadalawang isip pa ako, kuya, at nabigla ako sa sinabi niyo ni Joseph na kaya daw akong pakasalan sa kabila ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Dalawa yung anak ko, kuya, at hindi lingid sa kanya na mayroon akong dalawang anak. Lagi na lang dumadalaw sa akin, kuya, si Joseph, at palaging sinasabi niya sa akin na pagkakasalan niya ako. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin? Ayaw ko lang maulit, kuya, ang nangyari sa akin. Sana po matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Luisa. Alam mo, Luisa, sa palagay ko naman parang seryoso naman sa'yo si Joseph. Mararamdaman mo naman yan ikaw mismo kapag kaharap mo siya. Sabi niya, ano pa bang patunay ang gusto mo? Pinagtapat din niya na meron pala siyang kinasamang una at hindi rin sila compatible na dalawa. Hindi kalaunan naghiwalay. Kaya nga lang hindi sila nagkaanak, hindi sila pinalad. Pero ikaw, yung lalaking kalibin mo, nagkaanak kayo ng dalawa. At yung masakit, iniwan ka. At meron palang ibang babae na naman na kinakasama ngayon. Ngayon, tinatanong mo kung dapat pang tanggapin mo ang alok sa'yo ni Joseph. Nasa sa'yo yan, Luisa. Total, ikaw naman ang makikisama at kung nararamdaman mo talagang totoo ang pinapakitang ugali ni Joseph sa'yo, bakit hindi? May pinagdaanan ka na at alam kong medyo nag-aalangan ka dahil kailan lamang nagkakilala kayong dalawa ni Joseph. Meron naman siyang trabaho. Stable naman yung trabaho niya dyan sa inyong lugar. Sa palagay ko naman kayang-kaya kayong buhayin kung sakali. At ang pinakamaganda niyan, ilang beses ka na palang binabalikan yan sa inyo, napabalik-balik. Alam mo, ang lalaki kapag ganyan, hindi na magtsatsaga yan kung talagang hindi siya tapat sa'yo at hindi tunay yung hangarin niya sa'yo. Kaya palagay ko siguro kung nakahanda ka na, bakit hindi? Tinanong mo naman yung mga magulang mo kung anong dapat mong gawin, ikaw na lang yung kulang na magdesisyon. Nasa sayo yan. Total, nasa ustong gulang ka naman. Kaya mo nang magdesisyon para sa'yo. Ang isipin mo, yung dalawang anak mo. Obserbahan mo, at kung talagang nakikita mo na porsigido si Joseph, at tunay ang pagmamahal niya sa'yo, huwag mo lang patagalin, Luisa. Yan na yung pagkakataon na hinihintay mo para maiharap sa altar at maikasal kayong dalawa ni Joseph. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo, Luisa, at naway kahit papano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.